Ang mga halaman ay nagbibigay ng ganda, buhay at sariwang hangin sa ating bahay. Ngunit alam mo ba na may ilang halaman na maaaring maging panganib para sa iyong alagang pusa? Maraming halaman ang may natural na depensa laban sa mga hayop, at kabilang dito ang mga compound na nakakalason sa pusa. Dahil mahilig silang mangatkat at mangunyapit ng mga bagay, maaaring makain nila ang mga dahon o bulaklak nang hindi mo namamalayan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang 10 karaniwang halaman na hindi ligtas sa pusa. Ang laman nitong nakakalason at bakit dapat mo itong iwasan. Una ay ang lilis. Ang lilis ay isang napakagandang halamang ornamental na karaniwang ginagamit bilang palamuti o regalo sa mga espesyal na okasyon. Ngunit ito ang isa sa pinakamapanganib para sa mga pusa. Lahat ng bahagi nito, ang dahon, bulaklak, pollen, at maging tubig na pinagbabaran ng mga tangkay ay lubos na nakakalason. Hindi pa eksaktong natutukoy ng mga siyentipiko kung anong sangkap ang sanhi. Ngunit tiniyak ng mga pag-aaral na sobrang sensitibo ang katawan ng pusa sa compound ng halamang ito. Kapag nakain o nalanghap ng pusa, maaring magsimula ang simptomas kagaya ng pagsusuka at kawalan ng gana sa pagkain sa loob lamang ng ilang oras, at kung hindi maaagapan, hahantong ito sa acute kidney failure sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Sa karamihan ng kaso, hindi na isasalba ang pusa kung hindi agad nadala sa veterinaryo. Pangalawa ay ang aloe vera. Bagamat kilalang kilala ang aloe vera bilang halamang nakapagpapagaling ng sugat at ginagamit sa skincare, ito ay mapanganib para sa pusa. Ang laman ng dahon nito ay naglalaman ng saponins at anthracinones, dalawang compound na nagdudulot ng iritasyon sa tiyan at maaring magresulta sa dehydration. Kapag nakain ng pusa, agad itong makakaranas ng pagsusuka, pagtatae, at minsan ay pagbabago sa kulay ng ihi. Sa malalang kaso, maaari ring bumaba ang blood sugar na nagdudulot ng panghihina at kawalan ng gana sa pagkain. Pangatlo ay ang dumb cane. Isa sa pinakasikat na indoor plants dahil sa makukulay na dahon nito ang dumb cane. Ngunit delikado ito sa mga pusa. Ang halaman na ito ay may insoluble calcium oxalates at ilang uri ng protina na kapag nakagat o nakain, bumubuo ng maliliit na kristal na parang karayom. Ang mga kristal na ito ay tumutusok sa bibig, dila at lalamunan ng pusa na nagdudulot ng matinding pananakit at pamamaga. Karaniwang simptomas ang sobrang paglalaway, hirap sa paglunok, pagsusuka, at minsan ay pamamanhid ng dila. Sa matinding kaso, maaari itong humantong sa hirap sa paghinga na nagiging panganib sa buhay ng alaga. Pang-apat ay ang pothos. Isang popular na halamang palamuti ang pothos dahil sa madali itong alagaan at kayang mabuhay sa loob ng bahay. Gayunpaman, naglalaman din ito ng calcium oxalates, katulad ng dumb cane, na kapag nakain ng pusa ay nagdudulot ng iritasyon sa bibig at lalamunan. Ang pusa ay makakaranas ng pamamaga ng dila, paglalaway, pagsusuka, at hirap kumain.
Kapag malaki ang nakain, maaari ring maapektuhan ang sikmura, kaya't kailangan itong iwasan sa bahay kung mayroon kang alagang pusa. Panglima ay ang peace lily. Ang peace lily na madalas ginagamit bilang dekorasyon dahil sa magaganda nitong puting bulaklak ay mayroon ding calcium oxalates. Bagamat hindi ito kasing lubha ng totoong lilies, maaari pa ring magdulot ng iritasyon at pananakit ng bibig ng pusa. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng paglalaway, pagsusuka, at paminsang hirap sa paglunok. Kung maliit na dami lamang ang nakain, kadalasang banayad ang epekto, ngunit hindi pa rin ito ligtas at dapat pa ring iwasan. Pang-anim ay ang snake plant. Isang kilalang low-maintenance plant at natural air purifier ang snake plant. Ngunit ito ay hindi ligtas sa mga pusa. Taglay nito ang saponins, isang sangkap na lason sa digestive system ng pusa. Kapag nakain, maaari itong magdulot ng pagsusuka, pagtatae at matinding panghihina. Sa malalang sitwasyon, maaari rin itong magdulot ng panginginig ng katawan o abnormal na kilos. Pampito ay ang sago palm. Ang sago palm ay isang ornamental plant na makikita sa loob at labas ng bahay. Lahat ng bahagi nito ay nakakalason sa pusa. Ngunit ang buto nito ang pinaka-nakamamatay dahil sa taglay nitong cycacin. Ang compound na ito ay nakakaapekto sa atay ng pusa at maaaring magdulot ng pagdurugo sa loob ng katawan. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng matinding pagsusuka, pagtatae na may dugo, jaundice o paninilaw, seizure at sa karamihan ng kaso, kamatayan. Ang sago palm ay isa sa pinakamapanganib na halaman para sa iyong alagang pusa. Pangwalo ay ang tulips. Madaling mahalin ang tulips dahil sa kanilang kagandahan at kulay, ngunit nakamamatay ito para sa pusa. Ang bumbilya ng tulip ay pinaka-nakakalason dahil naglalaman ito ng tulipalin A at B. Kapag nakain ng pusa, nagdudulot ito ng matinding iritasyon sa bibig, pagsusuka, pagtatae, at sa ilang kaso ay problema sa nervous system. Pang-siyam ay ang azalea. Ang azalea ay isang magandang flowering shrub na ginagamit bilang palamuti sa hardin at bakuran. Ngunit naglalaman ito ng cyanotoxins. Ang laso na ito ay nakakaapekto sa nerve cells ng pusa na pumipigil sa normal na pagpapadala ng signal sa utak at puso. Kapag nakain, magpapakita ang pusa ng simptomas katulad ng pagsusuka, pagtatae, sobrang paglalaway, panghihina at sa malalang kaso, koma at pagkamatay. At pang-sampu ay ang oleander. Huling nasa listahan, ngunit isa sa pinakamapanganib ang oleander. Isang ornamental plant na may makukulay na bulaklak. Ang bawat bahagi nito ay may cardiac glycosides, isang sangkap na direktang nakakaapekto sa puso ng pusa. Kapag nakain, maaari itong magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, matinding panghina, pagsusuka, pagtatae at pagkamatay kung hindi agad maaagapan. Ang mga halaman ay maaaring magbigay ng ganda at aliwalas sa ating bahay. Ngunit maaari rin itong maging panganib kung hindi tayo maingat. Ang mga nabanggit na halaman ay karaniwan at kadalasang makikita sa ating mga tahanan. Ngunit nagtataglay ng lason na lubhang nakakasama sa pusa. Bilang responsableng pet owner, mahalaga na alamin natin kung aling mga halaman ang ligtas at alin ang delikado.
Kung gusto mong panatilihin ang greenery sa bahay, pumili ng mga cat-safe plants katulad ng catnip, bamboo palm, spider plant at parlor palm. Laging tandaan, mas mahalaga ang kaligtasan at kalusugan ng ating alagang pusa kaysa sa aesthetics ng ating tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.